Rosalie, ibig bang sabihin maaaring mapaikli ang pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment? Ela, nasa desisyon ng mga miyembro ng House Justice Committee yung pagtukoy kung meron na bang sapat na probable cause o batayan para mairekomenda sa plenaryo ng Kamara yung pag-aakyat ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado bilang isang impeachment court. Yan ang tugon ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro nang tanungin kung meron bang posibilidad na mapaikli na yung pagdinig. Ito ay matapos ngang pagdibay ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance na inilabas nito sa ginawang paggastos ng tanggapan ni VP Duterte at pinasasauli sa gobyerno yung mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds noong December 2022. Kabilang sa mga aligasyon ng impeachable offense laban sa Vice Presidente yung matinding paglabag sa konstitusyon at pagsira sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ang Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee on Justice Chairperson, Representative Jervy Luistro. The determination of probable cause will depend on the exclusive judgment of the justice members, no? But of course, considering the denial of the appeal dito sa 73 million and the issuance of the notice of disallowance dito sa first, second, and third quarter ng 2023 ng OVP Confidential Fund, there is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Samantala, inaasahan na ng House Justice Chairperson ang reaksyon ni VP Duterte sa ginawang pagdinig ng panel sa reklamong impeachment kahapon. Inaakusahan ni VP Duterte na ang ginawang proseso ng komite ay nagpapakita umano ng tunay na ugali ng ilan sa mga miyembro nito. Tila abuso at katiwalian lamang ang kayang gawin. Iginiit din itong ang unang impeachment case ay nabahira ng mga paratang ng panunuhol na kinasasangkutan umano ng ilang House members at ang ikalawang impeachment umano ay hindi rin naiiba rito. We anticipate na negative ang reaction ng Vice President in the current impeachment process, no? But nonetheless, let us understand that this is a constitutional duty. So regardless of whether she believes or otherwise, the mandate is just to move forward. And what we are doing right now in the Justice Committee is a hearing proper, a clarificatory hearing, which only purpose is the determination of the existence of probable cause. Ela, sa April 22 o sa susunod na Miyerkules, yung pagtutuunan naman ng pansin sa pagdinig ng House Justice Committee ay yung aligasyon laban sa Vice Presidente na hindi deklaradong mga ari-arian at hindi akmang kayamanan. Balik sa'yo, Ela. Maraming salamat, Rosalie Coz.